Magandang araw muli sa inyo. Maraming salamat sa pagtunghay do sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. Merong survey na lumabas dito sa Pulse Asia nung mga nakarang araw, March 6 to 10, 2024. Nagkandak ng survey itong Pulse Asia na kung saan lumalabas doon sa kanilang survey na 88% ng mga Pilipino ay ayaw against dito sa isinusulong nilang charter change. Okay, so itong charter change na napag-usapan natin doon sa ating mga previous video na kung saan is babaguhin yung buong konstitusyon at magkakaroon ng parliament government. Pero maraming ang Pilipino ay ayaw dito sa charter change kasi napag-aaralan din nila at may pa-survey din yung mga politicians dyan na nakaupo sa ating gobyerno. Now, ayaw dito sa charter change, sa pagbabago ng constitution. So, yung economic provision na lang daw yung kanilang gagawin or kanilang babaguhin yung amendment dito sa economic provision na kung na papayagan na yung mga foreign investor na magmay-ari ng mga properties dito sa Pilipinas. So, merong buwelta itong si Senator Cynthia Villar na sinasabi niya na hindi daw yung pag-amend ng konstitusyon ng economic provision ang reason para makahikayat ng mga dayuhang investors. At ang sabi ni Cynthia Villar, ang reason daw bakit ayaw ng mga dayuhan is dahil sa corruption dito sa ating bansa at mabagal na mga proseso ng mga papeles. May point itong si Cynthia Villar at mas naniniwala ako sa kanyang opinion o kanyang sinabi, mga kapolitika, kasi ito nga si Bongbong Marcos, 'di ba, pupunta siya sa ibang bansa at pinibida yung ating yung ating ekonomiya dito sa Pilipinas at sad to say na maliit na porsyento ng mga foreign investor ang pumapasok dito sa ating bansa. At yun nga ang reason dito, naniniwala ko sinasabi ni Cynthia Villar na dahil sa corruption. Now, balik tayo dito sa issue ng survey ng Pulse Asia na kung saan 88%. So, napakalaking porsyento. Halos 12% lang yung Pilipino na gusto dito sa charter change. Kasi nga, ang indication nito is ayaw ng mga Pilipino or mas maugong, mas tinangkilik ng mga Pilipino yung panawagan ni former President Duterte na mag-ayaw dito sa charter change or pagbabago ng konstitusyon. Kasi nga, mawawalan tayo ng demokrasya. Mawawalan tayo ng freedom na mamili ng mga leader na iluluklok dyan sa ating gobyerno, bagkos sila na lang ang mamili ng mga leader, sino yung mga prime minister, yung mga president na gusto nilang iluklok dyan sa gobyerno, sila na lang. So, hindi po fair yon ang laban na kung gusto natin na palitan yung leader dyan sa gobyerno is wala na tayong karapatan kasi sila baka mga angkan na lang nila ang makakaupo dyan forever dyan sa Malacanang at sa ating gobyerno. So ayaw yun ng former president at magandang balita kasi na-pick up ito ng masa at naintindihan ito ng masa at ang sabi ng mga Pilipino, hindi sila payag, hindi sila agree dito sa sinasabing pagbabago ng konstitusyon. So, here comes itong economic provision na kanilang sinusulong. Kasi itong economic provision is, ano lang ito guys, ito lang ay gateway para sa mga sunod na gusto nilang baguhin sa konstitusyon. So, ang sinasabi natin ito, kung mabago nila itong economic provision, so masasabi nila na, pwede naman palang baguhin ang saligang batas. So, why not na baguhin yung ibang mga provision or yung ibang parte ng ating 1987 Constitution? Like for instance, yung pagpapalawig ng termino, yung form of our government, kasi sinasabi na maganda naman pala ang naging epekto nitong economic provision. So, ang ibig sabihin niyan, itong economic provision na ito is forefront lang, ito ay harap lang ng totoong plano talaga nila. Ang gusto talaga nila is mamalagi at gusto nila dyan sa politika habang buhay. Okay, so yun talaga ang plano nila dyan. Kasi kung halimbawa kung ako ay napag-usapan natin ito doon sa ating previous video na kung saan kung ikaw ay isang matinong investor, especially kung ikaw ay foreign investor, hahanap ka ng bansa na kung saan is maganda yung pulisya at maganda yung pamamalakad ng gobyerno, less yung corruption.
which is yun ang nakikita nila sa ibang bansa like sa Vietnam, sa Indonesia, sa Malaysia, nag-improve na po yung kanilang type of government. So tayo na pag-iwan lang na talamak pa rin ang korupsyon dito sa ating bansa at uso pa rin yung mga suhulan, yung mga bigayan, yung mga ayuda, kasi yung mga ayuda na yan is hindi na tinuturuan yung mga Pilipino na magsumikap. So umasa na lang sa gobyerno at yung mga tao naman na hindi nag-iisip kung sino yung nakikita nila na laging nagbibigay sa kanila is yun ang iboboto nila. And hindi alam ng mga Pilipino na mas malaki pa yung balik, mas malaki pa yung kukuhanin sa kanila kung sila ay mamalagi dyan sa gobyerno at sila pa rin ang nakaupo. So walang pagbabagong mangyayari sa ating bansa. Okay? So ang bottom line dito ng isyong ito is ibig sabihin na 88% ng mga Pilipino is against ito sa charter change is mas sinusuportahan ng mga Pilipino yung panawagan ni former President Duterte kaysa dito sa isinusulong ng kasalukuyang administrasyong Marcos. Okay, so yun lamang ating masabi at opinion. At kayo, ano ang inyong masasabi dito sa lumabas na survey ng Pulse Asia? Again, kung kayo ay bago pa lang ito sa aking YouTube channel at mahilig kayo sa balita at kasalukuyang issue ng bansa, mga latest na balita sa politika at showbiz industry, ay tama po ang channel yung pinapanood. Please don't forget to like and subscribe for more videos.